Naglabas na ng freeze order ang Court of Appeal sa mga bank account at insurance policy na mga inireklamo ng graft and corruption kaugnay sa flood control projects. Patuloy naman ang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga proyekto kontra baha. May unang balita si Joseph Moro. 2 metro dapat ang haba ng mga tubong ito sa dike sa Barangay Kalumbaya, Bawang La Union. Pero sa nakita sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong, wala pang isang talampakan ng haba ng mga tubo na tila idinikit lang sa lupa. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron pero hindi naman nakapatong lang oh. Nagkakahalaga ng halos 180 million pesos ang dike at riprap sa Barangay Kalumbaya na ayon kay Dizon ay inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Noong Marso pa ito dapat natapos pero inabutan ng mga trabahador na itinatayo pa ang proyekto. No doubt kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor Benji dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost, no? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 135 na bank accounts at 27 insurance policies ng 26 na individual na naunang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi nito kinilala kung kani-kanino ang bank accounts na ito. Pero sa sulat ng DPWH na humihiling na i-freeze ang mga bank account at ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control, kasama sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, at 16 ng iba pang tauhan ng DPWH. Gayon din ang mag-asawang si Sara Rowena Discaya at Pacifico Discaya II at Maria Roma Remando ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank account. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yon ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino na yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Kasama rin sa investigasyon ng mga transaksyon sa casino sa ilalim ng bagong Anti-Financial Accounts Scamming Act. Iniimbestigahan pa ng AMLC ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalolonder o nalilinis sa casino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kabilang sa BGC Boys sina Alcantara at Hernandez na sinampahan ng DOTR at LTO ng kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents. Kaugnay yan sa pag-amin nilang gumamit sila ng peke driver's license sa casino. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas umakalawa,
magsasampa rin po ang kaso ang LTO at DOTR. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.